Isang mabilisang shoutout para sa ating mga members ng exclusive channel ngayong January 7, 2026. Shoutout kay Luisito Balite, Avri Enlien, Ricky Oliveros, Carlo, Emilia Madoro, Domingo Broncano, Noel Lumugdang Jr., Ray Colocar, J-Boy Pablo, John Paul Lignes, Bonvon Ebiona, Ronald Esok, Roger Cortez Jr., Bico Ilapil, Del 6ME, Angelo Torres, Jan Montialto, Michael Upau, Lore de los Santos, Eric Lazaro, Glyn Mendoza, Aldrin Pedong, Aisen, Paul King, Norhamin Sultan, John Kim Bichachino, Mark Kevin Hermoso, Pedro, Malbas Jan Benedict, Sally Guevara, Joffrey Indiana, Nurse 016, Cordova Loy, Mark Angelo Vivas at kay Alitaptap Vlogs. Kung gusto mong mapasama sa shoutout, mag-join lang kayo sa ating exclusive channel, pindutin ang join at makikita ninyo ang pricing for 30 days. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 95. Araw na ng linggo at ang mga manlalaro ng Calapan City Blue Phoenix ay nasa kanilang mga bahay na sa pagkakataong ito. Pahinga, isang bagay na kailangang ginagawa rin ng isang manlalaro dahil base sa isang libro na may titulong The 5 AM Club ni Robin Sharma ay isa rin itong requirement para ang isang tao ay mag-upgrade sa anumang ginagawa niya. Gabi na nga nang dumating si Dre sa bahay nila sa Mansalay at hindi na siya nasalubong ng kapatid niyang si Kenneth. Kaso sa paggising nito ay hindi rin niya naabutan ng kanyang kuya Dre na nagpunta na raw ng Rojas kinaumagahan gamit ang motor nito. Sa kabila nito, makikita naman sa tabi ng higaan ng batang si Kenneth ang isang kahon ng isang branded na sapatos. May note nga sa unahan noon na nakalagay, "Pambasketball mo." Nawala nga ang antok ni Kenneth nang makita iyon at agad niyang binuksan ang kahon. Makikita nga rin ang nanay niyang nakatingin sa kanya habang masayang ginagawa iyon. "Mamaya pa raw mauwi ang kuya mo. Isasama ka raw sa road trip." Wika nito at si Kenneth ay napangiti ng malapad nang malaman iyon. Sa bayan nga ng Rojas, makikita nga si Dre na nakatayo sa may tapat ng isang fast food. Nasa may parking area siya at hinihintay niya ang kanyang ilang mga kasamahan sa team ng Rojas noong nasa OMPL pa siya. Maya-maya pa nga ay dalawang motor ang pumarada sa harapan ni Dre. Ang isa nga ay marahan pang pinag-ingay ang kanyang big bike at ang isa naman ay agad nang ipinarada ang kanyang bagong motor na kulay puti. Bumaba na nga agad ang driver noong puti at inalis ang kanyang helmet. Si Jasper Soriano nga ito, ang point guard ng Rojas Shark. Ang isa naman ay huminto na rin sa pagpapaingay at bumaba na rin. Makikita nga na napaseryoso si Dre nang makitang kulay itim na ang buhok nito. Si Calvin Roser naman ito. "Oh, nasaan na ang red hair mo?" "Sawa na ako, black naman uli." Sabi nga ni Calvin at nagbigay siya ng fist bump kay Dre na makikitang nakasuot ng black shirt at white shorts lang. "Ano tayo, magiinom?" Pabirong wika nga ni Jasper na marahang pang pinagpaga ng kanyang buhok. "Pas muna, maaga akong mauwi. Ipapasyal ko lang ang kapatid ko." Sabi pa nga ni Dre na agad na maikinangiti ng marahan ni na Calvin at Jasper. Nagkatinginan pa nga ang dalawa nang marinig iyon. "Iba ka na nga talaga ngayon." Sabay na wika ng dalawa na hindi naman nakuha ni Dre kung para saan. Pumasok na nga sila sa loob ng fast food na may malaking insekto at doon na nga sila nagkwentuhang tatlo. Malapit na rin kasing magsimula ang OMPL at dahil wala na si Dre sa Rojas team ay si Calvin ang parang naging ace player / captain dito. Mula naman sa Pola sa barangay kung saan nakatira si Shaquille ay makikita nga na pinagkaguluhan agad siya ng mga kapitbahay niya sa pagdating niya noong umaga nang siya ay magpunta sa tabing dagat para abangan ang pagdating ng kanyang ama mula sa paglaot. "Pasensya na kayo, hindi pa maganda ang laro ko sa Maharlika. Nag-a-adjust pa ako." Nakangiting wika nga ni Shaquille at tinapik nga siya ng kanyang kaibigang semi-kalbo ang gupit. "Okay lang yan, Shaq, kasi ikaw ang pinakabata sa team. Ikaw ang magiging main man kapag nagtagal, sigurado ako." Sabi nga nito na agad namang tinanguan ng mga kasama nito. Mula naman sa malayo ay makikita nga ang isang grupo ng mga bata na naghahabulan. Naroon nga ang kanyang kapatid na si Sherwin na may suot na Calapan City jersey na pambata ang size. Makikita nga sa likuran noon ang apelyidong Hernandez. "Oh, Shaq, andyan na pala ang tatay mo." Sabi nga ng isang magtitinda ng isda at agad na ngang naghanda si Shaq nang makitang kumakaway ang kanyang ama.
Nang ilapag na nga nito ang mga pinaglagyan nila ng huli ay ang daming isda na narito. Si Shaquille nga ay ngiting-ngiti dahil namiss niyang mag-ulam ng sariwang isda mula sa huli nila. Munti ko nang makalimutan. Mamaya nga pala ay pupunta rito si Kuya Marky para isama ako. Sabi na nga lang din sa sarili ni Shaquille. Naisipan nga niyang bigyan ng isda ito bilang pasasalamat mamaya. Sa pag-uwi nga ni Shaquille ay makikita nga sa tapat ng bahay nila ang isang basketball ring na nakalagay sa isang puno ng niyog. Nakalagay rin sa board noon ng pangalang Shaq at ang number 21. Sandali nga rin siyang napangiti dahil pakiramdam niya ay ang gaan ng loob niya at na-excite siya sa pagpunta niya ngayon sa Mindanao sa isang araw. Nang araw ring iyon, mula naman sa bahay ni Larry Dizon kinaumagahan, mga bandang alas 5. Matapos nga niyang mag-practice ng kaunti as part ng kanyang routine, ay napaseryoso na lang siya ng may babaeng nakatayo sa labas ng court. Napangiti siya ng pilit at ito pala ay si Christine, ang anak na babae ng kanyang butler na kapatid ng namatay na si Lisa. Dito na nga ito tumigil para makasama ang tatay Benjamin nito na nagkakaedad na. Anong ginagawa mo rito? Naninibago lang ako. Kasi ilang linggong walang maingay na naglalaro riyan sa court kapag ganitong oras. And ayan, umingay na uli at nagising na uli ako nang wala sa oras. Sabi nga ni Christine na makikita ang nakasuot ng jacket at pajama. Ibang-iba nga ang itsura nito kumpara noong unang nakita ito ni Larry sa Palawan na ang sexy ng datingan. Ilang days ka rito? Tanong pa nga ni Christine na marahang naglakad papunta sa hindi kalayuan habang nakatingin sa bukas na kalangitan ng umagang iyon. Hanggang bukas, tapos sa Tuesday ng umaga ay paalis na uli kami sa Jensen ng next venue namin. Okay, galingan mo, huwag puro yabang. Biglang wika nga nito sabay lingon kay Larry nang may pagseryoso ng tingin na parang isang suplada. Si Larry naman ay marahang napaseryoso sa sinabi nito. Napatawa siya sa hangin at marahang napailing dahil baka raw mali ang kanyang narinig. Mula naman sa bahay ni na Tristan, umagang-umagang sinesermonan ito ni Ana habang sina Troy at Trey naman ay tumakas na. May lakad dapat sana ang tatlo kaso ang gusto ni Ana ay mag-date sila ni Tristan mamaya after magsimba. Napabuntong hininga na nga lang si Tristan at wala nga siyang choice dahil wala naman talaga. Maya-maya nga ay makikita na nga lang na nakasuot ito ng maayos na damit, formal na polo na white shorts at nakasapatos na black leather. Ang bait nitong tingnan at napangiti naman si Ana dahil choice niya ang suot nito. Ang pogi mo Tristan, ang bait mong tingnan. Sabi nga ni Ana na may pagpicture pa na magkatabi sila. Pinicturan nga rin niya ang kanyang boyfriend ng solo at habang nangyayari iyon ay makikita naman sa may gate si Carlo na nakahinto kasi ibibigay niya kay Tristan ang naiwan itong jersey kahapon sa sasakyan. Si Carlo nga ay napapigil na lang sa pagtawa dahil sa itsura ni Tristan. Nang makita naman ni Tristan si Carlo ay agad itong pumunta sa may gate. Hoy, huwag kang magsasalita, wala kang nakita. Gigil na wika ni Tristan at tumango naman si Carlo na ang totoo ay nakuhanan niya ng picture ito. Nakuha yata niya kina Baron at Larry ang kalokohang ito. Saan ba ang punta mo ngayon? Napangiti naman si Carlo na makikitang pormado rin sa suot itong slacks at polo na navy blue na nakatakin pa. Parang pupunta nga ito sa kasal kung pagmamasdan pero pormahan lang niya ito ngayon. Secret, sagot na lang ni Carlo at pinatakbo na niya ang kanyang motor palayo. Dumiretso na nga siya sa simbahan at nang ipark niya ang kanyang motor sa tabi ay maririnig naman ang pagtawag sa kanya ng isang babae na nakasuot ng bestida na puti. Napaseryoso na lang si Carlo nang makita ito at agad nga siyang napangiti at mula sa likuran niya ay inabutan niya ito ng isang rosas na may sobre na naglalaman ng isang munting sulat na ginawa ng binata kagabi. Hindi sa iyo bagay Carlo. Parang hindi ikaw yung bad boy na nakilala ko noon. Wika pa nga ng babae at napangiti na rin ito at hinawakan sa braso si Carlo at naglakad na sila papunta sa simbahan para sa misa. May outing naman nga na si Ned, sina Baron at Martin na kasama sina Romeo at June. Ganoon din ang kambal na Agoncillo. Nakasama dapat si Tristan. Sa pagdating nga nila sa resort ay napaseryoso na lang sina Trey at Baron dahil nagdatingan din ang mga girlfriend ng mga kasama nila. Partneran kumbaga at habang kumakain sila ng kanilang dalang pagkain sa isang malaking dahon ng saging ay makikita na lang ang hindi magandang ekspresyon mula kina Trey at Baron na nagkatingin na lang. Binilisan na lang nilang kumain at sa isip naman ni na Martin ay tawang-tawa sila. Kaso mas importante ngayon ay ang kanilang mga GF kasi malalayo na naman sila sa isa't isa sa isang araw. Importante para kay Martin.
Pagkatapos nga noon ay makikita ang pagligo nila sa pool. May labanan nga sila na kung saan ay nakasakay sa balikat ang babae. Nagtutulakan sila at sina Baron at Trey na nasa kabilang dulo ay nagkatinginan na lang. Nagkatitigan na para bang nahuhulog sa isa't isa. Pero joke lang iyon. Lumipat na lang sila sa kabilang pool na may mga oldies na nakalublob at doon ay napabuntong hininga na lang sila. Okay na siguro ito. Kaysa maging bitter sa mga lintik na iyon na hindi sinabing magsasama ng GF, angal ni Baron. Sa nauhan naman ay makikitang kagagaling lang ni Maki at Christine mula sa simbahan. Kasama nga nila si Baby Kobe at pagkatapos noon ay tumigil muna sila sa isang parke para mapainitan ng kanilang baby. Malalim yata ang iniisip mo, Makmak. May gusto ka bang sabihin? Napahinga naman ng malalim si Maki. Tanda mo ba ang sabi ko na 1 taon lang ako sa Maharlika? Napangiti si Christine. Hindi mo ako magogoyo, Makmak. So suportahan kita. Don't worry. Uuwi ka pa rin naman sa amin ni baby eh. Hindi ka naman forever wala. Kapag lumaki na si Kobe, papanoorin ka na namin para makapag-cheer. Naalala na nga lang bigla ni Maki ang sinabi ni Ricky sa kanya noong isang gabi. Tawang-tawa nga si Maki na hinalikan sa pisngi ang kanyang asawa at pagkatapos ay pati rin ang noo ng kanilang anak. Mula naman sa Pola Gymnasium ay makikita nga si Markily na kinakausap ang mga players ng Pola Monsters. At sa pagkakataong ito ay si Cedric Garcia na ang team captain na nangako na sa kanya na maglalaro na ng totoong basketball. Wala na ang pagbili ng mga laro at ang pagpapatalo para magkapera. Naghahanap nga sila ng mga bagong players at si Marky ay nag-isip kung sino kaya ang pwede. Ganito ang gawin ninyo, magpa-try out tayo. Magpunta rin kayo sa Socorro at Pinamalayan kasi baka makasila tayo ng players doon. Hindi na kasi maglalaro sa atin si Sus kasi may iba na iyong plano. Sige boss, kami na ang bahala rito. Mabibigat pa rin ang mga malalakas na teams kahit nawala ang mga ace players nila. Ang Mansalay may bagong recruits na mga bata at parang gagawin nilang balance ang ages ng players nila. Sa Calapan, parang mga college players na ang karamihan. Sa Puerto Galera, may mga nakuha sila mula sa Occidental. Wala na tayong pakialam sa ginagawa nila. Ang importante ngayon ay mag-focus tayo sa improvement natin at hindi sa team ng iba. Seryosong wika nga ni Markily at napatango naman sina Cedric Garcia nang marinig iyon. Maya-maya pa nga ay may bigla na lang nag-notify sa phone ni Marky at nang i-open niya iyon ay napatawa na lang siya. Nag-chat ang GF ni Tristan na si Ana at image iyon na nagpangiti sa kanya. Agad nga niyang isinave ang picture at siguradong matatawa na lang si Tristan kapag pinakita niya ito rito. Siya, kayo na muna ang bahala, aalis lang ako, mag-unwind lang ako. Paalam nga ni Marky sa mga players ng Pola Monsters. Sa Mansalay naman, makikita nga si Marlo na kagagaling lang sa puntod ng ama niya at sa pag-alis niya ay narito nga sina Gerald. Kasama nga rin dito sina Rimiel Lorenzo at Ray De La Rosa. Magdadagat silang mga magkakaibigan sa Mansalay Black Knights at bilang celebration na rin sa pagiging maganda na ng laro ni Marlon sa Maharlika. Nandoon na kuya sina Howard at Marcus, sabi pa nga ni Gerald. Nasaan sikat, dapat isinama mo. Ayaw niya, mauopi raw siya eh. Masayang wika naman ni Gerald habang umaandar ang sinasakyan nilang multicab. Kumusta ka ba kuya Marlon? Tanong naman ni Rimiel. Masaya, hindi ko expected na makakarating ako ng Maharlika League. Ang tuwa siguro ng tatay kung buhay pa iyon. Wika nga ni Marlon at ang mga kasama naman niya ay napangiti. Pinapanood ka pa rin noon kuya, kaya ilang paso mo raw ang mga makakatapat mong mga big man sa sunod. Wika pa ni Gerald Valdez. Family date naman ang ganap kina Ricky at Andrea ng araw ring iyon. Kasama nga nila si Isaiah at Andre at ang nanay at tatay ni Ricky sa isang restaurant sa Calapan na nasa loob ng Centro Mall. Si Ricky nga ay pasimple pang napasulyap sa may labas sa transparent na salamin ng kainan. Parang nakita ko si Sir Mover at Rich, sabi nga niya kay Andrea. Makikita naman sa kabila ni Andrea ang easy walker ng kanilang anak. Tulog nga si baby Josu. Ang baby nilang masipag matulog kapag araw. Makikita nga si Ricky at Andrea na humihikab pa kasi hindi sila pinatulog ng baby nila kagabi. Hindi nga alam ni Ricky kung matatawa ba siya o hindi sa nangyaring iyon. Parang mas makakapagpahinga pa raw yata siya kung nasa Bulacan pa rin sila. Pero part of being daddy ito kung kaya't magkasama sila ni Andrea na nagpatulog kagabi. Sa loob naman ng mall, makikita naman si Mover na napapangiti na lang ng pilit dahil isinama siya ni Rich sa World of Fun. Mga bata naglalaro rito Rich. Sabi na nga lang ni Mover kaso wala siyang nagawa.
Dito sila nag-date dalawa. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices. 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.